Hello guys, update ko lang kayo sa unit na to. Bali kung natatandaan nyo pa yung nakaraang video ko, makikita nyo to doon na sinabi ko na may problema to. Bali ito yon. Ito guys, pang-pull out na rin to. Medyo nagka-problema lang. Kaya hindi natuloy. Nung gabing ipu-pull out na, nagloko siya. Bali naging grounded. Pero nagawa ko na to guys. Bali kakabit na lang uli yung radiator kasi nga nasunog yung wire niya. Punta rito sa chassis. Yan. Kaya tinanggal yung radiator para matrace ko yung wire niya na nasunog. So, yun na nga. Pagtapos ng intro natin guys, pag-usapan natin kung ano yung naging problema niya talaga, kung ano yung ginawa kong solusyon para maiparating ko yun sa inyo kung dapat ba na kagad-agad na ipagawa natin to, ipa-scan o kailangan lang muna checkin muna yung wiring niya. So, pag-usapan natin pagtapos nito. So, ito na nga guys, ang naging problema niya ay low power. So, nung chinek ko muna siya, akala ko dahil lang dito. Kaya ang ginawa ko ay dinirect ko muna siya. Ayan, naka-direct. Pero nung pinaandar ko ulit, ganun pa rin. Low power pa rin. Ang nangyari, yung RPM niya hanggang 13 lang. Bali, hanggang dito lang 13. Kaya hindi pwede kasi low power nga. Hindi siya makakakyat doon sa mga ahonin. Kaya sabi ko, wag na munang ituloy i-pull out. Iti-trace ko muna. Siyempre, bago natin ipa-scan, dapat i-trace muna natin kung anong naging problema niya sa wiring. Yun ang nangyari. Tinrace ko na nga siya. So, ang ginawa namin, ibinaba namin tong turbo, radiator, binaba lahat yan. Tapos, binakbak ko tong wire. Tinignan ko isa-isa lahat ng wire. Yan. Kung nakikita nyo, tinignan ko lahat ng wire niya. Binaklas ko lahat. Hanggang doon sa pinakailalim. Yun ang nangyari. Na-trace ko siya. Ito. Kung nakikita nyo, yan o. Lusaw. Bali, nalusaw siya. Ang nangyari, itong wire na to, pumunta siya dito hanggang doon sa pinakailalim. Kaya pinatanggal ko yung radiator. Nung natanggal na yung radiator, binunot ko tong wire na to hanggang doon sa pinakailalim. Nabalatan siya. Pero hindi siya nasunog guys. Ang nangyari parang nalusaw siya. Pero dahil mainit na nabalatan, tapos dumikit siya ron sa iba. Kaya nangyari, nagkaroon siya ng ground. Yan, nagkaroon siya ng ground. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko siya. Hiniwalay ko, tapos nilinyahan ko ng bago. Pero dahil sa nabisi ako, hindi ko muna siya nakita. Hindi ko muna siya tinignan kung ano talaga yung problema niya. Bali, hindi pa namin napaandar. Ngayong araw, binalik na namin yung turbo, yung radiator, inayos na namin ulit. Tapos pinaandar na namin. Magugulat kayo dahil ang nangyari, okay na siya guys. Tumaas na yung RPM niya. Umabot na siya guys ng 20. Umabot na dito sa kulay orange. Yun na yung tamang RPM niya. Yan, hanggang dito na. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung natumaas na. So guys, ito na. Testingin na natin kung aabot nga ng 20 yung RPM niya. Ayan, kung nakikita nyo dati guys. Yan, kung makikita nyo guys, dati hanggang 13 lang siya. Ngayon, tignan nyo, mataas na. Yan, kung nakikita nyo, di ba? Ibig sabihin guys, okay na. Patayin muna natin. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan guys na
scan, medyo makakatipid tayo kasi di natin kailangan magpa-scan. Siyempre may bayad din 'yan. Bali ang gagawin ko na lang ay ipipinis ko na 'to. Ibabalik ko na 'to. Yan. Tapos yan, ibabalik ko na rin yan. Lalagyan na rin natin ng flooring. Babalik na rin lahat yan. So, ganun lang guys. Kung magka-problema man sa low power, marami kasing klase ng low power. Maraming pinagdadaanan siya. Marami siyang dahilan. Kung talagang hindi na kaya, kung talagang tinrace nyo na lahat-lahat, wala namang sira yung kuryente, pwede nyo nang ipa-scan, baka sakaling lumabas doon, mga injector, ganun. Pero hanggat maaari, i-check nyo muna sa electrical para makaiwas din kayo sa gastos, medyo tipid-tipid. So kagaya na nangyari dito, na-check ko sa electrical kasi nga nasunog siya, nalusaw. So hindi na kailangan ipa-scan, makakatipid na. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood.